Siguro wala ako sa listahan ng mga papasyalan mo. Dito ang Northern Gateway ng Luzon mula sa Manila. Sa totoo lang, mayaman ako. Ito ang naging kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo ni General Emilio Aguinaldo. Dito itinayo ang iba-ibang mahalagang opisina na kailangan ng kanyang pamahalaan. Makabayan, Dito nagmula ang mga bayani katulad ni Marcelo del Pilar, Gregorio del Pilar, at marami pang iba. at may angking galing. Dito nagmula ang mga alagad ng sining katulad ni Francisco Baltasar at Nicanor Abelardo. Kung pagkain ang hanap mo, kaya rin kitang busugin. Meron pa rin tayong Pinoy food dito na binigyan natin ng konting twist. Ang problema lang, malayo ang iyong tingin. Kaya hindi mo ako napapansin. Maganda kasi malapit siya sa Manila. 1 hour lang yung biyahe niya. Sa paglipas ng panahon, marami nang nagbago. Nagiging moderno na rin ako. Pero ang puso ko'y naghihintay pa rin sa pagdating mo. Nagmamahal, Bulacan. Ano, sama ka sa biyahe ko? Maligayang pagdating sa bayan ng mga Makata, biyaheros. Sakay ng aking motorsiklo, nag-road trip ako papuntang Bulacan. Kung susumahin, mahigit 80 kilometro lang ang layo ng probinsya mula sa Maynila. Pero kung ganito kaganda ang view na makikita mo, joyride ang tawag dito. Oh my God. Ooh, yeah. Historical to millennial dishes. Farming to handicrafts. Ito, okay na po ito. Okay na yan. Quality na yan na pwedeng pambitas. Susunod ang mas marami pang twists and turns in Bulacan. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Sa San Ildefonso, Bulacan ang susunod na destinasyon natin. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay sa Bulacan. Pero akalain nyo bang dating fishball vendor ang may-ari ng 4 na hektaryang farm na to? Nagsimula siyang magtanim ng gulay sa bakuran noong 2002. At ngayon, tinagurian siyang seedling queen ng Bulacan, si Desiree Duran. Nagpupunla kasi kami ng mga iba't ibang klaseng punla ng gulay. Dito na rin sa San Ildefonso. Ito. Ako yung unang pumasok sa ganitong business. Dito kayo? Oo. Na matulungan yung mga farmer dito sa kanilang kumbinyenteng pagsasaka. Bakit niyo po naisipan na papaya? Yan din kasi yung prepared ng mga farmer na gusto nila. Pagtatanim nila ng papaya, pwede na yung seedlings. Kaya... Tanim na lang sila. Tanim na lang sila. Moderno na ang paraan nila ng pagpupunla. Maganda ng packaging niyo eh. Parang mas mabilis na ibenta, pati easy to do. Oo, kasi kailangan din Easy ng to mga plant. farmer makaranas din sila na maging convenient-ing buhay. Hindi na lang forever mahirap si farmer. So ngayon, sa pamagitan ng mga ganitong pamamaraan, bagong teknolohiya, papagaan din na natin ang buhay ng mga magsasaka. Noong 2016, isinabatas ang Farm Tourism Development Act para maengganyo ang mga turista na pumunta sa mga farm at mag-aral ng farming. Naging isang farm tourism site at tinuguri ang vegetable paradise in Bulacan ang Duran Farm. Paano po ba yung proseso ng yung mga turista? Balita ko, pwede raw sila mismo yung mag-pick. Oo, yun yung Mag-ani. aming pick and pay. Pick and pay. Oo, yung katulad kung gusto nilang mag-harvest ng tanim namin, Opo. ampalaya, talong. Pwede ba natin Oo, gawin yun, pwede, ma'am? pwede. Sige. Mga kalabasa, pwede natin gawin yun. Sige po. Yes, biyeheros!
Bukod sa pagtuturo ng farming, kasama ang veggie pick and pay sa ino-offer ng farm. Simple lang, pipitas ka ng gulay at babayaran mo ito sa murang halaga. Paano niyo po malalaman kung hinog na po ang ampalaya? Hindi dapat siyang mahinog. Dapat siya Ay, hindi verde pa hinog. lang. Oo. Kailangan verde. Pagka nahinog siya, hindi siya pangkain na. Ito po, ito okay na po ito. Okay na yan. Quality na yan na pwedeng pampitas. Ito din. Ayan, pwede na yan. So, pwede na yan. Ayan, so pagka na, titipangin natin yan. Gusto mo pa? Ayan, papitasin pa yan. Injury. Ayan, okay. Ayos. Bakit po siya mga iba nakabaloktot? Kulubot. Kinagat siya ng insekto. ₱250 ang entrance fee sa farm. Kung adventurous ka, pwede mong subukang magmaneho ng traktora nila. Why not? Sa modernong pagsasaka, traktora na ang ginagamit sa pag-araro. Isa ito sa itinuturo ng farm sa mga estudyante. Gumawa sila ng batas. So sa paggawa ng batas, katulong ako. Nagbibigay ako sa kanilang mga idea. Pinopromote na ngayon ito. Obligado na dalhin ang mga estudyante sa mga farm. Sa totoo lang yung papunta kami dito, medyo naisip ko kahit na hindi naman ganun kalayo, sama lang ng daan dahil dinadaanan ng truck. So, yun, daming pumapasok sa isipan ko, is it worth it or not? Pero pagdating dito, tapos nalaman mo na kung anong ginagawa ni Miss Duran nga sa kanyang farm at kung paano niya pinapaganda yung turismo pagdating sa farming, pagdating sa agriculture. So, it's good for our younger generation to learn more about farming and possibly pick up farming as a career dahil I think for a certain time people just want to do office work, go to Manila. Feeling ko nawawala yung opportunity. Iniisip nila nawawala yung opportunity ng negosyo pagdating sa farming. Kaya that's why dito sa Duran Farm, it's not just about, pick and pay, which they have, but I think it's really about creating awareness again para sa younger generation, para pagdating ng 50 years, 100 years, meron pa rin tayong makakain ng mga gulay, prutas na galing dito sa Pilipinas. Timbangin na nga natin ang mga nakuha kong gulay. Naku po, magbawas po tayo. Ayan, okay na. Ang mga pinitas niyong gulay, pwede rin ipaluto agad-agad. Di ito rin yung hinarvest namin kanina. Niluto na rin dito. Ito rin yung sili. Naging dinamita. Alam mo lang kasi na it's farm to table fresh. Kain tayo. Fresh and affordable veggies plus exciting farm experience for a good cause. Pasok sa banga! Dito sa Malolos City, kabisera ng Bulacan, makikita ang binansagang Cradle of Democracy in the East o duyan ng demokrasya sa silangan. Hulaan nyo kung ano to. Tama bang hula nyo? Ito ang 129-year-old Baraswain Church. Ang bawat bahagi at disenyo ng simbahan, saksi sa kapanganakan ng unang Republika ng Pilipinas.
Dito sa simbahan ng Baraswai, naganap noong 15 ng Setyembre 1898 ang pagbubukas ng Kongreso ng Malolos. Ito yung gathering ng mga delegado na itinalaga ni General Emilio Aguinaldo para magbalangkas ng saligang batas ng Pilipinas. Ang Baraswain Museum naman ay dating opisina ng mga unang mambabatas. Ang simbahan ng Baraswai ang naging batasang pambansa. Ang simbahan ng Malolos ang naging unang Malacanang. Ang galing, di ba? Ang ilan sa mga lumang bahay sa Kamistisuhan Street naging opisina ng mga government agency noong panahon ni General Emilio Aguinaldo. Ang mga lumang bahay sa kaling ito, buhay pa rin at pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan. Pero hindi lang ang mga ancestral house ang iniingatan sa Malolos. Pati ang mga tradisyonal na pagkain, sinisikap rin nilang buhayin. Isa si Riza Hernandez sa mga culinary historian na gumagawa nito. Ang modern Bia hero ng heirloom cuisine ng Bulacan. Nay, ano po yung lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin po natin ay isang sinaunang kaluto. Oops! Tagalog one-on-one muna tayo. Sinaunang kaluto, parang ito yung mga deep Tagalog words na never ko pa nasabi. Opo, ang naman. kaluto po ay yung direct Tagalog translation namin sa salitang recipe. Pamanang kaluto, heirloom recipes. Heirloom recipe, sinaunang kaluto. Ayun naman pala. Ito pong recipe na to na gagawin ko ay simula pa po nung mga panahon ng Kastila. Ito po, ang pangalan ng heirloom recipe na to ay Pinaso. Pinaso. Ano po ang kagiting-giting na ingredients? Ano bang ingredients? Sangkap. Sangkap. Kailangan natin ng soda crackers, at least isang tasa po na dinurog, isang latang evaporada, 4 pong itlog o hanggang 6. Kailangan natin ng asukal, tsaka po syempre, dayap. Noong panahon ng Kastila, ang puti ng itlog na hinahalo sa iba pang material ang ginagamit sa pagtatayo ng mga simbahan at gusali. Dahil dito, nag-isip ang mga kababaihan kung paano gagamitin ang pula na itlog o yung egg yolk para hindi masayang. Ang resulta, ang pinaso. Ngayon po, nilalagay na namin yung white kasi wala naman na din kami pagkagamitan. So, pero po dati, walang white. Wala talagang white. Dahil ginagamit na ng mga Opo. Kastila. Kung medyo okay na yung eggs, medyo well beaten na po siya kasama yung milk, ilalagay na po natin tong Crackers. crackers po. So, maglalagay ko tayo ng dayap. Yun, no? Bilis, oh. Bango ng amoy. Napansin ko po na sa background natin ay isang kilalang establishmento. Tama ba? Opo. Ito po ay bahay ni Alberto Witangcoy. Isa po siya sa mga kababaihan ng Malolos na sinulatan ni Dr. Jose Rizal noong 1889. Okay. Ito po ay isang sulat ng paghanga dahil sa kanilang katapangan. Nag-request po kasi sila na magkaroon sila ng paaralan noong 1888 na hindi po pinayagan ng mga praile. Habang humahaba ang aming kwentuhan, napasarap na rin ako sa paghahalo na aming niluluto. Tambog mo lang po doon. Tambog. Pak, ganun. Sobra na may pagkakatambog mo, sis. Magagalit ang nanay mo niyan. Ganun lang po. Ayayay! Excited na ako sa finished product. Pero may grand finale pa pala ang aming cooked demo. Ayun! Kaya pala pinaso. That is so cool! A for presentation. Literal na pinaso ang pagkain. Ang pinaso ay isang tradisyonal na panghimaga sa Bulacan. Medyo curious kayo kung anong lasa. Ako rin, sobrang naging curious ko anong lasa. Unang tikim, bam! Creme brulee. Creme brulee dahil, di ba, sinusunog yung asukal. Pangalawa, dahil yung aftertaste ng dayap. Pero yung texture ng creme brulee mas creamier, mas flan. Ito kasi dahil siguro mabilisan ang paggawa, medyo buo-buo. Pero yung essence ng creme brulee, nandun. Isang malaking creme brulee ang pinaso.
Bukod sa pinaso, itinuro rin ni Riza ang paggawa ng nilasing na mangga at gurgorya. Ang nilasing na mangga ay gawa sa, you guessed it, serbesa o beer at mangga. Noong panahon ng Kastila, libangan ng mga katipunero ang uminom ng beer at pulutan nila ang mangga. Ayon sa kwento, minsan daw ay may dumaang Gwardiya Sibil. Tuloy na ihulog ng mga katipunero ang mangga sa banga na may beer at sila'y nagtago. Nang balikan nila ang banga, nagulat sila na may mangga sa loob nito, pero nasarapan naman sila sa resulta. Tinawag itong nilasing na mangga. Laging appetizer at side dish to ng mga Bulakenyo. Ang gorgorya ay paboritong merienda sa bahay. Ito ay hugis kabibing biskwit na gawa rin sa harina, itlog at asukal. Ang gorgorya ay minyamasa at hinuhulma. Ang kaibahan lang sa mga tinapay, ito ay niluluto sa mantika. May sangkap din itong dayap at dahon ng alumata. Pinaso, nilasing na mangga at gorgorya. Tatak Bulakenyo. Maraming salamat, Riza! Good morning. Ayos. 6:15 ng umaga at tinatanong ko pa rin sa sarili ko, nandito nga ba talaga tayo sa Bulacan? To my left, may body of water. Hindi naman ako tiga dito, inisip ko. May body of water ang Bulacan? Para sa isang makasaysayang probinsya, isang sorpresa ang San Rafael River Adventure, ang unang river adventure sa Bulacan. 7 hektarya ang laki ng lugar at binuksan ito sa publiko noong 2015. Perfect ito for family bonding, team building at camping. Na-share ko lang po sa internet itong Bulacan. Nagustuhan kasi namin to kasi dahil dun sa mga pool nila, yung sa mga facilities nila, sa mga activity. Ang nakakagulat, dito pwedeng mag-jet ski. Akalain niyo yun? Jet ski sa Bulacan? Take note, Viajeros. Ang Gat River ang nakikita nyo. 30 to 40 feet ang lalim nito. Exciting! Para sa mga on chillax mode, meron silang kayak at water bike. Para sa mga on the go naman, pwedeng subukan ang wakeboarding at iba pang water activity sa lugar. Ako, sinubukan ko ang kanilang paddleboard. At hindi kompleto ang adventure kung hindi mo malilibot ang lugar sakay ng ATV. Sa Manila, super crowded na, sobrang traffic. Pero yung pagka nakarating ka dito, hindi mo akalain na, meron palang parang paraisip matatagpuan dito na sobrang lapit lang sa Manila. So I guess hindi natatapos yung surprise na binibigay sa atin ng Bulacan. Dahil pagkatapos natin malaman na may magagandang matutuluyan dito sa Bulacan. At meron pala silang gantong klaseng river na samat-saring adventure pwede mong magawin. Jet ski, pwede kang mag-paddleboarding, pwede kang wakeboarding, pwede kang mag-ATV. But yeah, going back to the river, they have this parang Lobok River type of cruise sa Bohol, di ba? Gumawa sila ng parang malaking bangka. At may ihaw buffet. Of course, you have to make a reservation, no? But dito sa ihaw buffet, you guessed it right. Different types of grilled dishes. Tilapia, pork belly, longganisa,
hipon, at kanin. At hindi lang yan. Yan yung CR nila. Hindi lang ko na. Sabi ko, ano yan? Apparently, mga tao pumupunta dyan para ma-experience sa kanilang jacuzzi. Tama, jacuzzi. How? Jacuzzi? Oo, sir. Kasi pag umaandar yung boat, yung daloy ng tubig, yun yung nagpaparelax. Yun yung parang therapeutic ba sa mga taong umuupo. Buti na lang, walang sharks or crocodile. Pero astig. Astig siya. So habang kumakain ka, chillax ka lang dito, nagre-relax ka, medyo very peace and serene and just sobrang laid back, no? Pero pag ayaw nyo naman ng ganon, okay lang dahil may karaoke din. Pwede kayong kumanta. Pero mamaya na yan. Kain muna tayo. Ihaw, ihaw. 2 oras ang river cruise. 750 pesos per head ang bayad at hanggang 40 katao ang kasya rito. Wow, sarap! Nagsisimula pa lang ang discoveries natin, biyeros. From traditional to more exciting activities. Ang nature tripping sa San Rafael River Adventure, meron ding twist. Kain ito, glamorous camping o glamping by the river. Pero teka, parang may kulang ah. Ayun! Siyempre, hindi pwedeng mawala sa Bulacan ang nakakatakam na pambabata, ang chicharon! Ito ang pinakasikat na produkto ng Santa Maria, Bulacan. Kung gusto nyo makatikim ng iba't ibang klase ng chicharon, mark the date. Kada Pebrero, ipinagdiriwang nila ang Chicharon Festival. Ano, putok-batok na? Kung may chicharon ang Santa Maria, may sukang sasa naman ng Malolos. Ang sasa ay isang halaman na kilala rin sa tawag na nipa. Dito sa Barangay Balayong, makikita ang gawa ng sukang sasa sa Malolos. Una, kinokolekta ng mga residente ang katas ng sasa na kung tawagin ay tuba. Pagkatapos, ibinuburo ito ng 3 linggo sa isang banga. After 3 weeks, presto! May suka na! 100 pesos ang isang galon nito kung direktang bibili sa mga naglalako. Buti na lang pala, nagbaon ako ng chicharon at sukang sasa. Meron na ako kasing river glamping tent dito. Meron na ako ditong river. I love it. Kapag may sisig ang Pampanga, apparently may chicharon ang Bulacan. And dahil sa dinami-dami ng mga piggeries sa probinsya ng Bulacan that started way back in the 1900s, early 1900s. Ayun, alam na natin kung what follows after that. Alam naman natin yung mga Pilipino talagang they don't waste any part of anything. And what better way to enjoy chicharon than dipping it sa suka. Specifically, suka ng sasa galing sa Malolos or suka na galing sa nipa. Ngayon, malalaman na, perfect match ba ang chicharon sa sukang sasa? Ang tanong, pag kumakain kayo ng chicharon, ano yung habol niyo? Yung balat? Balat na may laman? Pork chicharon? Chicken chicharon? Tuna chicharon? Tilapia chicharon? Banguskin chicharon? Siyempre, wala pa rin tatalo sa
Ang laman. Patay. Subukan natin ngayon with suka. Woo! Mas maasim pa to sa medyos kong hindi ko nilabang isang linggo. Whew! Pangit naman ang pagkakanto dito. But yeah, maasim siya. I think this time, kailangan ko naman ng something sweet. Aba, hindi yata ako nagkamali ng pinuntahan ah. San Rafael River Adventure, Treehouse of Love. Ito yung tinatawag nila ng treehouse. Pang honeymooners. Wow. Overlooking the river. Oh, yung setup nila dito mga chong. Wow. Holy smokes. You have a jacuzzi inside your room. Eh, kung hindi pa kayo magkaroon ng anak dito, eh, ewan ko na. Oh my God. Ooh, yeah. 15,000 pesos ang overnight rate sa resort na to, pero good for 2 to 6 biheros naman. Yung mga magulang niyo pwede rin matulog sa taas habang nag-honeymoon kayo. May kasama na itong free breakfast at use of amenities, kaya sulit na rin ang gastos. Good job, though. Good job, San Rafael River Adventure. Dahil wala akong kasamang misi sa aking getaway, dito ako sa glass cottage na tulog. This is cottage number 1. And ganda ng setup dahil lahat sliding doors. So, syempre, if you wanna keep your privacy, ayun yung gagawin mo. All around. Kahit anong accommodation ang piliin nyo, lahat panalo. Pasalubong ba ang hanap nyo? We're baking it for you! Ito ang minasa ng Bustos, Bulacan. Ang tunay na gamit ng binasa nung araw yung sago. Sago. Kaso nga ngayon, wala na kaming makuhang sago. Kaya kasaba flour na lang ang ginagamit namin ngayon. Tuwing Enero, ipinagdiriwang ng Bustos ang Minasa Festival. Ito ang kinilang meryenda ng mga mayayaman noon. Nung araw, yung binasa ay tradisyon ng matatanda na pagka magpipiesta ng Bustos, ay gumagawa sila para panghanda sa mga bisita. Pero ngayon, kahit sino, pwede nang makakain ito. Ba, ayos! Isa pang paboritong pasalubong, ang pastillas de leche. Si Aling Trining ng San Miguel, Bulacan, 25 years nang gumagawa at nagtitinda ng pastillas. Alamin natin ang sikreto kung bakit isa rin siyang Bia Hero. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ay, naku, malayo yung nilakbay namin mula Manila para lang matikman yung masarap na pastillas nyo. Eh, sige po, umpisahan nyo na. Umpisahan nyo na tumikim. So, ito na po yung ginagawa niyo for the past 25 years. Meron po kayo yung traditional na pastillas na nababalot. At meron po kayong, ito yung hindi na kailangan ibalutin. Gatas ng kalabaw ang ginagamit sa paggawa ng pastillas sa Bulacan. Bukod sa Carabao's milk, asukal, ano pa po yung nilalagay niyo?
Wala na kami ibang nilalagay na Yun na yun. Wala Yun na po yun. Oo, yun lang. Nasa 40 hanggang 150 pesos ang bentahan ng pastillas dito. Tapos yung ganyan po, ano po yung shelf life niya? Gano'ng katagal? Mga 1 week. Mga 1 week din. Oo, pag hindi naubos, pinapalitan namin. Ayoko na sana talagang tumigil, pero ka-addict. Hindi ka taka-taka kung bakit kilo-kilo ng pastillas ang binibili ng kanyang mga suki. Uy, okay dito. Lakas ng aircon. Woohoo! So, kunyari, pag may bagong dating na gatas, Carabao's milk yan dapat. No? Mas ano yan, mas rich. Oo. Oo. Tapos doon, ano po yung ginagawa nyo? Nilalagyan lang ng asukal. Asukal lang po. Oo. Okay. Pagkatapos, sinisigang na, ginaganon na. Gano'ng katagal po yung proseso niyan? Pati, malakas po ba yung apoy o medium? Pwede rin, pag malabnaw na ganyan, pwedeng ganyang kalakas. Gawa-gawa mo lang yan. Bored ka lang talaga. Iba-iba lang yung pagkagawa mo. Basta kailangan mo lang... Basta halo ng halo. Pwede mong pasubok ng ganyan? Sabay ito. Relax. Relax, Pops. Ay, kaya pala. Kaya pwede ako mag-sideline dito. Uy, nahuhulog. Sir, ilang oras po ito? Isa. Isang oras lang. Kaya na po yung consistency niya. Tapos papacool. Papa-ere lang. Ang anak na si Lynn, ang katuwang ni Aling Trining sa pagpapatakbo ng negosyo. Ito, luto na ito. Ito yung pwede nang itinda, palalamigin, babalutin. Ito rin yung binibenta ng per kilo. Nilalagay dun sa Tupperware, may mga bumibili kasi mga tigko 1/4, kilo. Kasi ito rin yung mga tinitinda na binabalot. So kayo po yung first generation, kayo po yung second generation? Meron ba po third generation? Magkakaroon din. Kaya ano kayo? So parang ano lang siya, no? Simple yung proseso. Pero dahil marami po yung orders nyo na kailangan, dumami na po yung Pero alam ko na kung bakit matagumpay si Aling Trining. Hindi siya kasi natakot magkaroon ng pagbabago sa tindang produkto. Yung kaninang tinikman natin, yun yung 1-day-old na nilagyan na ng asukal at binabalot. Ito yung bagong gawa. Oh. Pero may asukal na ito na eh. Meron na. Tikman nyo rin para ma-sure nyo. Alin ang masarap yan sa kaysa rin eh. Pareho, pero ito kasi mainit, masarap din. Ay. So, parang kung minsan pag bibili ka nito, hindi mo alam kung gaano kalaki. Sa iba. Kaya ito, nakikita mo na yung laman. Ang sarap niya ito. Luma man o bago ang packaging, 2 thumbs up pa rin sa'yo, Aling Trining. Speaking of packaging, swak sa darating na Pasko ang handicrafts business na to sa Barangay Atlag, sa Malolos. Gumagawa sila ng Instagram-worthy boxes na tiyak na trending sa lahat ng okasyon. Nakatulong din ang negosyong ito sa mga pamilyang walang hanap buhay. Ang modern Bia hero natin sa arts and handicrafts, si Alice Anyag. Maraming mga mothers dito, mga nanay at mga out-of-school youth na talagang gusto kong bigyan ng hanap buhay. Pero bakit niyo po naisipan na kahon? Ang totoo, meron kaming nakuhang exporter na sino? sabi niya, andito ang trend sa packaging. Teka, parang may pasample yata sila para sa akin. Wow! Wala lang lang. Ay, sayang walang naman. Hindi, walang ma'am. Galing! Ayun. Wow! Parang kilala ko rin to. Hindi, wow. Meron pa isa? Yes, yan. Para mga... Primo! Kilala mo yun? Sino ba to?
Yan. Wow! So lahat yan ay products ng company. So you do, I'm sure you wholesale to some bookstores, nationwide, and nagpapa-custom din yung mga tao, pwede rin. Customize. Yun ang other side of the business, yung mga other orders na nanggagaling sa mga private clients. Hindi nila alam na nandito lang sa after Manila, andito na yung packaging. Sa ngayon, meron silang 70 workers na gumagawa ng hanggang 100 kahon kada araw. Puro mothers ito, meron din mga dalaga, ilan. Tapos doon sa kabila, mga lalaki, mga dating out of school youth, yan mga naging na sila, naging productive. Ilan years na ho itong negosyo niyo? Almost 20 years. Almost 20 years na. Paano pa po yung sa tingin yung edge niyo? Marami pa kami gustong tulungan na talagang walang kailangan na skill kundi tiyaga at Kasi madali lang naman. madali, wala namang gamit kundi kamay lang talaga. Right. Gunting at saka ruler, yan lang, ganyan lang. Asawa ko mahilig sa ganyan eh. Kapag Christmas time, gusto Ayan, niya yung siya mismo, gumugupit. Tapos magbibigyan na ako ng regalo. Pag ibubuksan ko na, sabi niya, sayang. Sayang, kailangan mo. Ganun siya. Makapagpaturo nga gumawa ng box para maibita ko kay Mrs. Hehe! So, ang size naman, ang height ng body is always malaki kaysa doon sa cover. Tikit lang natin, meron akong rod dito. So, meron na po. Yan. Okay. So, ituwid niya lang ganoon. Nilalagay na rugby, no? Oo, konti lang. Boom! Pasado na ba ang box making skills ko? Dumako naman tayo sa bago kong discovery, ang mga pagkain mula sa Isla Pamarawan. What? May isla sa Bulacan? Nakita ko itong mga seafood na to na galing sa Pamarawan Island. Parang feeling ko, nandun ako ngayon. Kahit nandito ngayon ako sa may kalye, walang problema. Damang-dama ko yung alat ng tubig. Mararating ang Isla Pamarawan sa loob ng halos 1 oras na boat ride mula sa fishport ng Malolos. Dito sa fishport, binabaksak ang mga seafood tulad ng isda, hipon at alimasag na galing sa isla. Okay, ito yung mga nakikita ko eh. Hipon, kinain na natin yan. Of course, fresh alimango nandyan yan. Ito, ano to, nilasing na hipon yata or dried na maliliit na hipon eh. Sarap papakain niya kasama ng beer. Ang gusto ko talagang i-highlight ay fishball. Not just your ordinary fishball, but it's fishball na wala daw preservatives. Ang fishball ay gawa sa bidbid, isang uri ng isda na nahuhuli sa Isla Pamarawan. Uy, texture niya. Uy, pati texture ng sauce niya, tinan mo. Cute siya. Para siyang fishball na tinapay. Parang ganun yung texture niya. But I can sleep properly later tonight dahil alam kong wala itong preservatives. Meron din silang atsara, galing Pilapil. Tawag nila dito, atsara dampalit. Atsara dampalit. Atsara dampalit. Damon ng lapil. Ang kukulay. Uy. Masarap yung kanyang pagkaasim. At tamis. Parang atsara. Ang dampalit ay isang uri ng damo na makikita sa mga pilapil. Hinahaluan din ng sukang sasa ang atsarang dampalit. Stuff ng ground beef, ground pork, alimasag. Mukha lang. Meron tayong miswa na may crab, shrimp, you name it, you have it, kain tayo. Hep, huwag ka munang mabusog biheros. Ituloy pa natin ang food venture at tikman ang mga pagkain patok sa millennials.
Kilala ang Bulacan sa traditional and historical food nila. Pero dito sa Yumyard, ginather namin lahat ng modern food na talagang hinahanap ng mga millennials, families, mga students. Here comes Yumyard Malolos. Yumyard Malolos is the first and only food and fashion bazaar here in Malolos. Nitong Pebrero, nagbukas ang food park. Tiyak na hindi malolos ang appetite mo sa presyo at lasa ng mga pagkain dito. Ang 25 pesos, swak na sa budget. Saka dito sa Yumyard Malolos, wide yung variety ng food from simpleng ihaw-ihaw, sorbetes, hanggang sa sophisticated na mga international food like Japanese food, Persian, American at iba pa. Pero meron pa rin tayong Pinoy food dito na binigyan natin ng konting twist. Like burritos na merong adobo, kare-kare with bagoong, seafood na may mga iba't ibang sauce at marami pang iba. Happy tummy, happy biyahero. My dear Bulacan, aaminin ko, dinadaan-daan lang kita noon. Kinalimutan ko na rin ang mga alaala ng ating kahapon. Kaya hindi ko napansin ang mga pagbabago sa iyo ngayon. Pero iba pala ang pakiramdam kapag ikay nakilala pa ng lubusan. Ang bawat oras na inilaan ko ay hindi na sayang. At dahil dyan, wala akong pinagsisisihan at gugustuhin ko pang ikaw ay balik-balikan. Ano, sama ka sa biyahe ko?